Ka-coffee, ito, nangako na ang PhilHealth. Usapang PhilHealth. Actually, controversial dito ang PhilHealth eh. Lalo na last year o sa kasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Nako, bidang-bida itong PhilHealth dahil sa hindi umano pagbabayad sa mga ospital. Actually, hindi umano, totoo ka-coffee, na lumobo po yung utang ng PhilHealth sa mga ospital at ang hinaing ng mga ospital owners, sana napapaikot nila yung pera na yan, makapagbigay sila ng health services at napansin mismo yan ng Commission on Audit ng COA. Dahil sa hindi pagbabayad ng PhilHealth, bakit kasi hindi binabayaran? Eh meron naman allotted funds doon. Yan, nadamay tuloy ka-coffee yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Nangako, ito ka-coffee ha, nangako na po ang PhilHealth na within 90 days, yung utang po nila sa ospital, ibabayaran po nila. Ayan, ibig sabihin, ma-avail nyo na ka-coffee yung serbisyo ng PhilHealth dahil babayaran na po nila. Yung ibang ospital kasi, syempre, they have to stop or they have to limit their operations dahil sa kakulangan po sa pondo dahil nga hindi sila binabayaran ng PhilHealth. Ayan. Sa balita again ng CNN Philippines, PhilHealth vows to pay 20 billion pesos hospital debt in 90 days. Ang laking pera ito ha, 27 billion. Kaya naman pala in 90 days eh, no? Bakit umabot pa tayo sa ganitong sitwasyon? Sige, basa. The government-run Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth itong Wednesday lamang po, nangako sila na isi-settle na nila yung majority po ng utang nila sa mga ospital na nagkakahalaga po ng 27 billion pesos sa loob lamang po yan ng 90 days. In short, 3 months ka-coffee, masisettle nila yung kanilang liability sa mga ospital na ito. During the House Appropriations Panel hearing, dyan po ng Department of Health sa kanilang panukalang budget, PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma said they are now in the process of reconciling records with the private hospitals. Actually, yan ang problema nila. Yung records, actually, yung issue ng corruption din dyan, ng mga previous leadership, yan, isang factor din yan, ka-coffee, bakit pagkakaganyan-ganyan. At may mga sindikato rin kasi dyan, ka-coffee, na may mga kaalyado, may mga kasabwat sa ilang ospital para, yung supposedly mapupunta sana sa taong bayan dahil pera ng gobyerno ito, no? Enough na ibabayad sa ilang ospital na hindi naman nakiklaim yung services at yung iba nadadamay tuloy na legitimate yung mga transactions ay hindi na tuloy nagkadamay-damay na. Kumbaga parang domino effect na ito ka-coffee dahil sa ibang practices ng ilang mga tiwaling kawani at tiwaling opisyal nadamay tuloy yung ating mga kababayan na supposedly nag-a-avail ng mga health services sa mga ospital na ito pero dahil nga limited yung kanilang funds dahil hindi sila binabayaran ay nadamay yung ating mga kababayan. I am confident that within 90 days from today, yan, bilang na raw po simula ngayong araw, bulk or majority, if not all, of the 27 billion will be paid off. I hope that will make hospitals and doctors happy. Actually, hindi happy kasi na-enlist na ito ng matagal di ba? Pero sige, okay na rin yan kaysa wala, di ba? So yan ang pangako ng PhilHealth. Pero mali daw po yung ganong mindset na okay na yan kaysa wala kasi dapat talaga ginagawa yan on time, binabayaran para mapapaikot. Siyempre, mga negosyante din ito. May mga bills din yan, may mga supplies din na kinakailangan punan itong mga hospital na ito at kinakailangan mo rin mapaikot yan. The same agency also promised to pay 25.45 billion pesos worth of claims from private hospitals in 6 months last year. Tignan mo, tagal na ito ka-coffee. Then PhilHealth President Dante Giran said they are having difficulty processing the private hospitals' claims due to lack of manpower and problems in the agency's IT system. Ang tagal namang problema dito ka-coffee sa IT system na ito. Siyempre, matagal-tagal din ang procurement. O sige, at least nangako na ka-coffee within 90 days. At sana mag-hire ng tao, no? Kulang daw kasi sa manpower kulang sa human resource. Hindi mag-hire po ng tao para mabilis po itong ma-address kaysa hindi nadadamay yung mga kababayan natin. Ang Kalusugan Party List Representative Ray Reyes also criticized huge salary increases ng mga top PhilHealth officials that nearly tripled starting 2022. O kita mo, ang tataas pala ng sahod ng ilang opisyales dyan sa PhilHealth. Sana dinivide yan ka-coffee. Nag-hire ng mga tao, mas maraming ma-hire at mapaprocess itong mga dokumento na ito. You guys had the guts during the middle of the pandemic to come out with an executive order to triple your salaries in anticipation of what he asked. According to the Commission on Audit, PhilHealth executives got a total of 72 million pesos in salaries and benefits last year compared to 26 million
in 2021. Biruin mo yan ha. Mula sa 26 million noong 2021, sahod dito ka coffee ha, na doble po actually, almost na triple nga ito 72 million pesos. But PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Pargas said the order came from Malacanang as part of the standardizing salaries of government-owned and controlled corporations. The Department of Health, under which PhilHealth is attached, is eyeing 311 billion for next year, 11 billion less than its current allocation. Ayan, bumaba pala ka coffee yung request nilang budget mula sa ating gobyerno. Pero magandang development ito kahit papaano, no, ma-settle na itong mga bayarin na dapat naman talaga imabayaran na para makapag-avail na ulit yung ating mga kababayan ng services mula sa mga health institutions na ito. Kasi na-deprive sila ka coffee dahil sa mga ganitong klaseng practices. So hintayin natin in 90 days, in 3 months, masesettle na po natin yan. Merlin Saldanya, natutupad pa rin ang ninanais nating mahal na Pangulo, 20 pesos na kilo ng bigas. Asa lang po, tiwala lang. Dito sa amin, alang tag 41 kilos ng bigas, sabi ni June Madriaga. Yes, ako din dito sa amin, din nag-check din ako. Pagdadaan ako, no, nakikita ko yung iba, 50 plus pa rin yung presyo. Siyempre, itong mga small retailers din, ayaw din naman nilang malugi nila, mabenta ka coffee, itong produkto na binili nila ng mahal. Minsan, kailangan din natin intindihin, no? At sinabi din naman ng gobyerno, natutulong sila doon sa mga rice retailer, magtutulong na magbibigay ng mga suppliers na kung saan makakabili sila ng mas mura na bigas. Sa totoo lang ka coffee, walang bansang ini-invade or sinasakop ang China. Ang USA ay sinakop tayo noong 1900 to 1941. Hindi ako pro-China or anti. Sa history ako bumabase. Engineer Rodolfo Reyes, actually may theory din dyan, sir, si Dr. Jose Rizal, no? Ang kasi yung prediction ni Jose Rizal, parang inisa-isa niya yung mga bansa, ito ba ang sasakop sa Pilipinas? Actually, krinos out niya si China. Sabi kasi niya, ang kanyang argumento, itong si China, ayaw niya nang nadi-divide-divide siya. Ayaw niya nang nahahati-hati siya. Gusto niya solid lang. At na-predict niya nga na Amerika ang sasakop. To support your argument, sir, di ba, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Sinisikap ng ating mahal na Pangulo na mapababa ang presyo ng bigas para sa mamamayan. Yan ay tatak Marcos Apolacay. Marcos means more rice. Sana ka coffee, no? Magtuloy-tuloy yan. Ma'am Gloria Constantino, hello po sa inyo. Happy viewing. Keep on supporting PBBM forever. God bless us all, mga ka-BBM. Happy viewing po sa inyo. Ang sabi ng mahal na Pangulo, pangarap, hindi pangako. Kim Namjoon. Correct. Sana umulan ng bigas. Naku, mabigat yan. Tapos sako-sako ba yan? Ayun, ang solusyon, mapataas ang production, mapababa ang production cost. Yan. At kung hanggat maaari, mapababa natin yung demand sa bigas, no? Change of habit ito, medyo mahirap na practice ito, no? Actually, mas healthy kung less rice, no? Yun nga lang, kinasanayan natin, pero unti-unti mabago natin yan. Parang Western culture, European culture. Anyway, sige, ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Webes ng gabi. Happy viewing sa mga nakatutok sa atin. Kay Ma'am Florencia Perez na sa Facebook. Danilo Asistin Yanga. Happy viewing po kay Joey Boy Oranes na sa Facebook. Ka-coffee, sana po nakafollow na kayo. Marami tayong viewers, hindi pa rin po nakafollow sa Facebook. Click lang po yung follow sa Facebook. Libre, walang bayad. Sa YouTube, click lang po ang subscribe. Again, libre po yan. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Strelia Diyos, kapapasok lang po sa atin or kanina pa kayo dito, ma'am. Happy viewing po sa inyo at happy Thursday evening sa inyong lahat. Huli na po ako. Yan, huli na nga si Ma'am Strelia Diyos. Ma'am Cecilia Peña, good night po sa inyong lahat. Ang ating pakikirama din po sa ating kaibigan na pumanaw ang kanyang may bahay. Sorry, hindi ko na papangalanan. No? Happy viewing po sa inyong lahat. At thank you, ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.